Hallelujah. Amen. Who is old man? Sino po ba talaga yung tinatawag na lumang pagkatao? Maybe in this time, you can understand about old man by your head. Maaring sa pagkakataong ito ay naunawaan natin ang lumang pagkatao sa pamamagitan lamang ng ating isip. But still, you need some more time until you kill your old man. Pero kailangan nating hintayin yung panahon na kung saan talagang napatay na natin yung ating lumang pagkatao. That's why please continue prayer and try to kill your old man all the time. Kaya naman kailangan tayo maging magpatuloy na manalangin hanggang sa patuloy natin magapi yung ating lumang pagkatao. Just now, we are all free men. That's why we are living by own personality, character. Bawat sa po sa atin ay meron tinatawag na sarili-sariling kalayaan. Kaya naman pwede natin pangunahan ang ating mga buhay sa pamamagitan ng mga personalidad na meron ang bawat isa. According to your situation, you can live in the world in the world by yourself. Kaya naman ayon sa ating mga kalalagayan ay pwede po nating ganapin o may sakatuparan ang lahat ng ating ninanais. In Christ Jesus, we have to be soldiers of Christ. Pero pagdating kay Kristo Jesus, kailangan po tayong kanyang maging kawal. Who is soldiers of Christ? Give up their own will, plan, everything of own things, give up and follow Jesus Christ. Sino po yung tunay na kawal ni Kristo? Sila po yung handang isuko ang kanilang mga plano, ang kanilang kalooban sa kapakanan ng ating Panginoong Kristo at masakop sa kanyang kalooban at kanyang plano. Already they have no mind about physical needs. Only just they thinking how to follow Jesus Christ. Sila po yung mga kawal na kung saan hindi na iniisipan ng mga bagay na kanilang mga pangailangan pampisikal, kundi ang pinaka-importante sa kanila ay ang pagsunod nila kay Kristo Jesus. Really, we have to be soldiers of Christ because in the last time, only soldiers of Christ will meet Jesus. Kaya naman, sa huling araw na ito ay napakahalaga na tayo tunay na maging kawal ni Kristo sapagkat ang tunay na kawal na Kristo lamang ang tunay na makakatagumpay. Soldiers not allowed to live by on time. They have to follow to schedule time. Kapag sinabing ikaw ay kawal, hindi ka pwedeng kumikilos at gumagawa ayon sa iyong kapasyahan na oras sapagkat ang isang kawal ay kailangang magpasakop maging sa oras na ninanais ng kanyang pinuno. In Korea, older men, when they into the military, they first cut their haircut. Kung paano nga po doon sa Korea, lahat ng mga kalalakihan, kapag sila po ay pwede na po magkaroon o pumasok doon sa tinatawag na pagsasanay, bago sila pumasok doon sa military, ay kailangan po silang magpaputol ng kanilang mga buhok. My 3 sons also, people into the military, we went to barber shop and then they made kalbo. Kaya naman yung aking 3 anak, bago sila pumasok doon sa pagsasanay ng military, ay pinagupitan mo nila sa mga barbershop. U.S. Army also say, last time I saw U.S. Navy, when they into the camp, they made kalbo, also same kalbo style. At ganyan din po ang nangyayari sa Amerika sapagkat bago sila talaga magsanay sa military, sa pagsusundalo, ay kailangan kalbuhin ang kanilang mga ulo. Why not allowed to own haircut? Bakit nga po ba hindi sila pinapayagan doon sa gupit na gusto nila? Also in the camp, not allowed to get on dress, diba? Only the military dress. Kaya kahit na po habang sila nasa kampo, hindi rin po nila pwedeng isuot kung anong nais nilang isuot, kundi yung mga kasuotan lamang na pangkampo.
Yeah, because not allowed to all the soldiers spend on time, working, move by own character. Ibig sabihin lamang po nito, hindi po sila pinapayagan na lahat ng kanilang gagawin ay ayon lamang sa kanilang sariling kapasyahan o ayon sa kanilang nais. Only just they have to obey to the commandment and they follow. At ang tanging gagawin lamang po nila ay sundin ang lahat ng mga ipinag-uutos sa kanila at maging masunurin. That's why not allowed to different side of the haircut. Kaya po hindi sila pinapayagang magkakaiba ng kanilang mga putol ng buhok. Yeah, please you understand who is our old man. Now I am explaining to you again. Ang ipinapaliwanag ko sa inyo sa oras ito ay ang tungkol sa ating lumang pagkatao. Yeah, because our old man living by self, on character, on personality. Ang lahat ng ating lumang pagkatao ay pinangungunahan ng ating mga sariling mga ugali. But after we kill our old man on the cross, this our own personality, character already died in the cross. Pero matapos nating patayin ang ating lumang pagkatao doon sa krus, kasama na pong namamatay ang ating personalidad at lahat ng ating mga kinaugalian. That's why after become soldiers of Christ, not allowed own personality and character. Kaya nga po, bilang isang kawal ni Kristo, hindi na po tayo mamumuhay ayon sa ating sariling personalidad o ayon sa ating sariling kaugalian. Only this one word of God, God's commandments, the word logos. Ibig sabihin, meron isa lamang salita ng Diyos at may isang nag-uutos sa atin at iyon ay yung logos o salita ng And Diyos. then all the soldiers, they have same uniform, they have to put on the Christ, with Christ. Kaya naman po lahat ng mga kawal ay kailangang sumunod sa isa lamang uniforming kasuotan. Ibig sabihin ng kailang suot ay si Kristo. They have to accept same blood of Jesus Christ. At lahat ay dapat tumanggap ng isang dugo ni Kristo. And then they have to eat same body, the food, spiritual food, the word of God, body of Christ. At para sa kanyang katawan ay kailangan isa lamang ang kainin nilang spiritual na pagkain at iyon ang katawan ni Kristo. That's why in Korea military, they make same haircut, they dress same uniform, they eat same food. Kaya nga kung makikita mo yung mga kawal doon sa Korea, iisa lamang po yung kanilang gupit, iisa lamang ang kanilang mga kasuotan, iisa lamang ang pagkain na kanilang kinakain. Not allowed to get on haircut, hairstyle, and then not allowed to on dress. Kaya po hindi sila pinapayagan doon sa kanilang kagustuhan na putol ng buhok at kagustuhan na isuot na damit. Yeah, men and women's clothes different, not same. Maari nga po ang pagkakaiba lamang po ay ang kasuotan ng laki sa kasuotan ng babae. Yeah, because through our dress, our clothes, we can reveal our gender or our character. Sapagkat sa pamamagitan po ng ating makasuotan ay pwede po nating ihayag kung ano ang ating kasarian at kung ano ang ating pong ugali. Yeah, but sometimes in the outside, we can see, we can meet the appearance is man, diba? But something wrong. Hairstyle and dress is like something wrong, like some woman's style. Sapagkat sa kasalukuyan, alam ko po na marami tayong nakikita sa labas. Maaring ang itsura ay lalaki, pero ang kanyang kasuotan, ang kanyang gayak, magi ang kanyang mga buhok ay pambabae. And then also their voice already changed, and then this hip also some thick, and then they are working like this. Hindi lamang iyon, kundi nababago rin ang kanilang mga boses, nababago rin ang korte ng kanilang katawan at dinadagdagan nila yung korte ng kanilang puwitan at umiiba ang kanilang mga kilos. Yeah, in Christ Jesus, it is not allowed to soldiers of Christ. Pero bilang kawal ni Kristo, hindi po ito papayagan ng Panginoon. This our own self, old man own self, is like a son. They are living by own style, own character. Kaya nga po, dito po, pagdating sa ating pagiging kawal, yung ating kasarilan o pagkakakilanlan sa ating mga sarili ay hindi na po maaring masunod. That's why me also saying, people, when I did not understand about this old man, I
I did ministry, di ba? By myself. There's no, sometimes no Jesus. Kung paanong sa aking yung aking nakasanayan, maaari nga po na ako'y pastor at gumaganap ng aking tungkulin bilang isang manggagawa ng Panginoon. Pero ginaganap ko ito ayon lamang sa aking sarili. Yeah, you also saying this time you can check, you can see your old man. Kaya naman, maaari din po natin siyasatin ang bawat isa po sa atin kung tayo po ay pinangungunahan ng ating lumang pagkatao. If you deny yourself and yourself died on the cross, already you are soldiers of Christ. Sapagkat kung itatanggi natin ang ating lumang pagkatao at mamamatay ang yung ating lumang pagkatao, doon pa lamang tayo lubos makasunod. Yeah, soldiers of Christ already they gave up their own hairstyle and own dress, everything on self. Kung paano ang isang kawal para sila lamang ay makapasok sa isang pagsusundalo, ay isinusuko nila yung kanilang sariling kapasyan, hindi lamang sa pananamit, kundi sa maging putol ng kanilang If you try to understand about your old man, your old man is like as ordinary people in the outside. Kaya kapag naunawaan natin mabuti ang tungkol sa lumang pagkatao, mailalarawan natin ito tungkol doon sa mga taong na nasa labas na hindi pa nananampalataya. But if you deny yourself and take on follow Jesus Christ, already you kill your old man on the cross. Already you become soldiers of Christ. Pero kung itatanggi po natin yung ating lumang pagkatao at lubos na papasanin ng krus at susunod sa Kanya, doon pa lamang tayo po magiging karapat-dapat na kawal ni Kristo. And then you will try to remove your own hairstyle, own dress, and own word, own life. Only word of God. Kaya nga po, maari na sa panahong iyon ay kakayanin mo ng isuko, maging ang kagustuhan mo sa iyong buhok, kagustuhan maging sa iyong pagkilos, kagustuhan maging sa iyong pananalita, at isa na lang ang matitira, salita ng Because Diyos. if you are not denying our own self, we cannot follow Jesus. Sapagat kung hindi natin itatanggi ang ating lumang pagkatao, hindi tayo makasunod kay Yesu Kristo. That's why really I am sorry to our some ministers because they decide serve to Jesus, follow Jesus, but suddenly they change and went home. Kaya naman ako po ay nalulungkot doon sa mga kalagayan ng ating mga naging minister sa ating iglesia sapagkat nung una ay naroon yung kanilang pagnanasa na sumunod sa Panginoon pero biglang nagbago ang kanilang kaisipan na sila'y nagsiuwi at iniwan ng kanilang ministeryo. They went home because they did not kill their old man. Na umuwi sila sa kanilang mga tahanan sapagkat hindi nila napatay ang kanilang lumang pagkatao. That's why this is my prayer. Let them understand this gospel and then repent again, come back to God. Kaya naman ang aking panalangin ngayon ay maunawaan po nilang mabuting balitang ito at patuloy silang magkumbaba at magsisi at bumalik sa Panginoon. It's okay, never mind. Already they have own baby, own family. It's okay. They can come back to God. Sapagkat naniniwala ko kung nais lamang silang manumbalik, wala magiging problema kung sa ngayon ay meron na silang mga anak. Even though they commission to God, strong commission to God, it's okay. Never mind. After repent and come back to God. Kahit na po nakagawa sila ng mas matinding kasalanan pa sa kanilang mga buhay, hindi po yun mahalaga. Ang pinakamahalaga ay pagsisihan nila ito at bumalik sa Panginoon. After come back to God and repent together, let's serve to God. At kapag sila ay nanumbalik na sa Panginoon, sama-sama po tayo humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon at tulungan silang ipanalangin upang makapaglingkod ng muli. Yeah, you know, this teaching is very important because even though hearing this message, the gospel of the cross, not try to kill your old man and then not follow Jesus Christ, there's no more, I think, no more blessing of God. Masasabi po natin na napakahalaga yung pinapag-aralan po nating mabuting balita ng krus sapagkat kahit na po ito'y ating mapakinggan, ngunit hindi naman po natin ito may sa pamuhay at magagawa, hindi po rin ito makikinabangan ng ating mga spiritual. Because gospel of the cross, this is the word of God, diba? The Logos, spirit and life. Sapagat ang mabuting balita ng krus ay alam nating salita at ng Diyos na Logos na spirito at buhay. Like as other message, diba? Other parts of the message, it's okay. Just hearing here and then no spirito, no problem. Kaya kung halimbawa man tayo nakikinig ng ibang mga pangangaral, ng ibang mga pastor, at ito'y ating pakinggan at malimutan, o ayos lamang po yan. But word of God Logos is different. When you hearing word of God Logos already,
wants to stay in your heart. In your spirit. Pero pagdating sa salita ng Diyos, yung tinatawag na logos, napakahalaga nito. Ang nais nito ay manatili sa ating mga puso. Hebrew chapter 4, verse 12, like this 12, diba? This logos, word of God, wants to make us naked man. No, naked man is can reveal all our sin to God. At ayon doon sa Hebreo Kabanatang 4, talatang 12, itong logos na ito, itong salita ng Diyos na ito, ay nais niya po tayong hubaran. Ibig sabihin, wala na po tayong mga bagay na ililimpas sa ating mga buhay at kaya nating ihayag kung ano man ang mga bagay na ating nagagawa. Yeah, this logos, word of God, strong light, diba? Strong light. That's why when we stand in front of the strong light, all the darkness will gone. At ang logos na ito ay tunay na lubhang napakaliwanag at punong-puno ng liwanag. Kaya naman kapag ito'y nasa atin, lahat ng kadiliman ay mawawala. That's why from that point, we don't like hiding our own self. We don't like protect our own self. Kaya naman mula roon ay makikita natin na wala na tayong inilimpa sa ating mga buhay sapagat lahat ay may yahayag. And then this logos word of God, living and activity. That's why like nearly sharp, like a double sword, and then wants to divide from our spirit to until kaya naman all the body. sinasabi na ang logos na ito, itong salita ng Diyos na ito ay buhay, aktibo, na tunay na gumagawa sa atin na parang isang patalin na isang kutsilyo na magkabila ay talim na naghahati at naghiwalay sa ating kaluluwa at katawan. You know, people, when I did not understand this gospel, I could not understand why God is word. The word was God. Kung paano naging karanasan ko nang hindi ko pa naunawaan ng mabuting balitang ito, ay nagkaroon ako ng katanungan na bakit nga ba ang Diyos ay tinatawag na logos? That's why so much try to understand by myself, by own self. At pinipilit ko ang aking sarili sa pamamagitan ng aking sariling karunungan, unawain ito sa aking isip. Through my head, I can understand. The word is God's name, and word is God, diba? God. That's why I can understand. It's very, very, very important. Maaring sa aking isipan ay naniniwala naman po ako na itong salita na ito ay Diyos. Itong salita na ito ay ang pangalan ng Diyos. At alam kong napakahalaga na katurang ito para sa akin. That's why I so much time to you in the church about the logos word of God. Yan ang dahilan kung bakit gano'n na lamang yung aking kapasyahan na tunay na ninanais ko na maituro ito ng mabuti sa loob ng iglesia. But until myself died on the cross, I could not understand, really understand, and then believe the word of God. Pero alam niyo po ba na hanggat hindi namatay ang aking lumang pagkatao sa krus, hindi ko pitulubos na naunawaan at kayang ipaliwanag sa bawat But in this time, there's no more doubting. 100% I can believe the word is God. Pero sa panahong ito, 100% na maaari ko nang ihayag sa inyo ng salita ay Diyos. This word is spirit and life. Really, I can believe. Na itong salitang ito ay tunay na pinapaniwalaan kong spirito at buhay. Yeah, because I don't try to understand why the word is God through myself. Sapagkat hindi ko na po ngayon inuunawa yung katotohanan ang salita ay Diyos sa pamamagitan ng aking sariling kaisipan. Only just Holy Spirit let me believe, like as faith of Jesus Christ. At ang banal na Espiritu Santo lamang po ang tunay na gumagabay sa akin upang ito'y panaligan katulad ng pananampalataya ni Kristo. Yeah, you see, Jesus Christ, the Word became man, Jesus Christ. Kung paano nga po sa Yesu Kristo, siya po yung tinatawag na salita na nagkatawang tao. But he came out from woman's body. That's why he start from the small baby. At dahil nga po siya po ay galing sa sinapupunan ng isang babae, kailangan po magpasimula siya bilang isang sanggol. But even the small baby, but same. Small baby also God himself. Pero tandaan po natin, bagamat dumaan sa pagkabata o pagiging sanggol ang ating Panginoon, yung kanyang kalalagayan bilang Diyos ay hindi na bago. That's why God said to many prophets, you go to Jerusalem and then worship to Him. Iyan ang dahilan kung bakit inutos mismo ng Diyos sa maraming propeta na pumunta sa Jerusalem upang sambahin siya. Yeah, that's why even though Jesus Christ, when he was
child, he understand he came from Father and he is the Son of God, Christ. Kaya naman bata pa lamang ang ating Panginoong Jesus ay naunawaan niya ng mabuti na siya'y galing sa Ama at siya ay anak ng Diyos. That's why even though he did not study about letter, but he can read. He can understand whole the Bible, spiritual world. Kaya hindi man nakapag-aral ang ating Panginoong Jesus, pero naroon yung kanyang kahusayan sa pagbabasa at kaunawaan at naunawaan niyang mabuti yung sinasabi ng mga kasulatan. Yeah, that's why just 12 years old, when he was 12 years in the God's temple, he can talk to with priests because he knows about the whole spiritual world and God and the Bible. Kaya naman, 12 taong gulang pa lamang ang ating Panginoon ay nagkaroon na siya ng pakikipag at talastasan ng karunungan tungkol sa salita ng Diyos at kasulatan doon sa templo. After 3 days, when parents told him, he said, "This temple is my house. I have to stay in the temple." Like this, that is Jesus Christ. At pagkatapos ng 3 araw nang siya'y masumpungan ng kanyang mga magulang dito sa lupa, ay sinabi niya, hindi niyo ba alam na ang templo ng Diyos ang aking tunay na tahanan at ang Diyos ang aking Ama? Yeah, on just 30 years old, just start his ministry by the Holy Spirit. Nang siya po'y umabot sa 30 taon gulang, ay nagministero na po siya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. He did not deny, he did not doubting about about himself. Hindi po siya nagkaroon ng anumang pagdududa doon sa kanyang kalalagayan. What is our problem? People, we cast out demons and then heal the sick. First, we have some doubting mind. Ang nagiging problema po sa atin, hindi po ba nung nararanasan po natin na magpalayos ng demonyo, bago natin magawa ito ay nagkakaroon tayo ng pag-aalinlangan. We first worry about after prayer for the sick, diba? But if there's no something happen, not healing, how about? We are thinking about our own self. At ang inisip nga po natin, kung halimbawa po tayo nananalangin ng mga may mga karamdaman, paano kung hindi gumaling yung may karamdaman at hindi po siya humusay sa kanyang kalalagayan, maaring sisisihin po natin yung ating mga sarili. But Jesus, 100%, he believed himself. They then heal and then left the cast of demons. Samantalang ang ating Panginoong Jesus, kapag siya po'y nagpapagaling na may karamdaman, lubos yung kanyang paniniwala, yung kanyang pananampalataya, kaya naman ipinapatong niya yung kanyang kamay ng may buong lakas at pinapalayas ang demonyo. Even though when Satan came to him, Satan said, "Worship to me. If you worship to me, I give you whole stand on the world. But he said, "Away from Satan, only worship to God." At maging sa pagharap ng ating Panginoon, nang dumating sa Satanas sa kanyang harapan, nang sinabi sa kanyang, "Sambahin mo ako at ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kaharian." Pero sinabi niya, "Lumayas ka, Satanas." We also say, it is our old man's faith, our own faith. So there's something doubting, not clear. Kaya naman ko, ang gagamitin po natin ay yung ating lumang pagkataong pananampalataya, yung ating sariling pananampalataya, punong-puno tayo ng pag-aalinlangan. Also, it's very hard to understand the Bible, Word of God, because you want to try understand by our head, by own self. At magiging mahirap din sa atin unawain ang lahat ng salita ng Diyos sapagkat pipilitin natin yung ating mga kaisipan kung paano ito uunawain. But it is God's will just. It is the truth, Word of God. Just believe, diba? After reading, hearing, just believe. Pero tandaan natin, kalooban ng Diyos na ito'y pagkaloob sa atin at ito ang katotohanan, ito'y salita ng Diyos at tanging gagawin lamang po natin ay panaligan. In the world, there's many books, many words, but only Bible, only Word of truth, life, and spirit. Asa sa libutan ay napakaraming aklat na mababasa, pero ang tanging salita lamang ng Diyos ang masasabi nating katotohanan, buhay at spirito. At that time, there's no more doubting after reading Bible. Kaya naman, masasabi po natin, kapag binasa natin ito, hindi tayo dapat mag-alinlangan. And then, especially, really thanks God because after reading Bible, you can really understand by the Holy Spirit, hold the Bible. At tayo magpapasalamat sa Diyos sapagkat maunawaan natin ang lahat ng ating mababasa rito sa tulong ng Espiritu Santo. God doesn't like his mystery to the wise man.
Sapagkat hindi po hahayaan ng Panginoon ang kanyang mga ministeryo sa lupa ay pagkatiwala lamang sa Yeah, marurunong. because wise men, they want to explain to others about Bible and God by the own self, old man. Sapagkat kung marurunong na tao ang gagamitin ng Diyos sa mga ministeryo, uunawain lamang nila ang salita ng Diyos ayon sa kanilang karunungan at itong ipapaliwanag nila sa mga tao. Like as Greek people, that's why they are all the time asking the wisdom. Iyan ang dahilan kung bakit naipapaliwanag ng Biblia ang tungkol sa mga Griego sapagkat gusto lamang nilang unawain ang salita ng Diyos ayon sa kanilang But who is Berean? After hearing message from Apostle Pablo, they check the Bible. It is from the Bible. Just trust and follow. Samantalang ang kaugalian ng mga Berea, kapag sila po ay nakarinig ng mga pangangaral ni Apostol Pablo, agad po nilang sinisiyasat kung ang sinabi ni Pablo ay totoo sa pamamagitan ng kasulatan. Today also same, after you deny yourself reading Bible, just believe this is word of God, and then finally you can get through faith, and then finally you can understand. Ganon din naman po na kung talagang itatanggi natin ang ating lumang pagkatao, mas madadalian po natin na maunawaan ang kasulatan at mas madadali din po sa atin na paniwalaan at sundin ito. Bible is very simple, not difficult. At naniniwala tayo ang Biblia ay hindi po mahirap unawain. Our salvation and eternal life is very simple, not difficult. Maging ang tungkol sa ating kaligtasan at buhay na walang gan ay napakadaling unawain. But problem is our old man cannot understand this salvation and eternal life. That's why we try to teaching this way, many different teachings. Pero nagiging problema yung ating lumang pagkatao hindi kayang unawain ang tungkol sa ating buhay na walang gan at kaligtasan. Kaya naman, pinipilit ng ating lumang pagkatao na ipahayag ito ayon sa ating sariling kaisipan. You see, Jesus Christ is right. Simple, di ba? We don't need to check from 1 to 30 years old. Kung paanong sinabi ng ating Panginoong Sus na siya ay liwanag, hindi na po natin kailangang pagdudahan at pag-alinlangan ito. At ito'y nangyari sa kanya mula nung 6 nilang hanggang 30 taon. But after accept water baptism, after he killed his also old man, like it's an old man, and then start public ministry, from that point, only we have to believe his death is resurrection and ascent to heaven. Kaya naman makikita natin ng si Jesucristo ay mabautismohan katulad din po ng pagpatay sa kanyang lumang pagkatao, yung tinatawag na lumang pagkakakilansan sa kanya. Mas madali din po sa kanya ang paniwalaan ng kanyang kamatayan, muling pagkabuhay, at muling pagpatay. That's why all the time, Jesus said to disciples, I'll going up to Jerusalem, I'll die, but after 3 days, I'll return this. Kaya naman makikita natin, lagi niya ipinapaliwanag sa mga alagad na kailangan niyang pumunta sa Jerusalem upang mamatay. Ngunit sa ikatlong araw, siya'y muling mabubuhay. But they couldn't understand because by self, but they own self, they want to understand Jesus Christ. Pero pagdating sa mga alagad, ito'y lubhang napakahirap unawain. Para sa kanila, hindi po nila maintindihan kung bakit kailangan mangyari yun sa ating That's why Panginoon. even though when Jesus Christ died from death, the woman saw his resurrection, but disciples, they could not believe their talkings. Na maging sa kanyang muling pagkabuhay, napatunayan, naranasan ng mga kababaihan na siya'y muling nabuhay, pero sa ibang mga alagad, ito'y napakahirap unawain at paniwalaan. Finally, thanks God, Jesus Christ ascend to heaven in front of the 500 brothers and sisters. At sa katapusan, ay naiakyat sa kalangitan ng ating Panginoong Hesus at nasaksiyan ito ng 500 kataong And mananampalataya. then now he's sitting throne of God with his glory. At sa kasalukuyan, siya po ngayon ay nakaupo doon sa kanyang kaharian sa langit na may kalwalhatian. That's why God also asking to us these 3 steps into the God's kingdom, eternal life. At yan din ang tunay na 3 hakbang na hinahangad ng Panginoon na masunod natin upang tayo makapasok sa kanyang kaharian. Your old man, your death of your old man, and the resurrection of this body, and into the God's glory. Na yung pong kamatayan ng ating lumang pagkatao, muling pagkabuhay ng ating bagong katawan, at yung pagpasok sa kanyang kalwalhatian. Yeah. God was asking to us, die, diba? You must die on the cross.
it's old man yourself. Ang unang hakbang na hinahangad ng Panginoon sa atin ay mamatay. Alin ang mamamatay? Yung ating lumang pagkatao. Yeah, because you are sinner because you have the spirit of the devil. At dahil nga po, tayo po ay isang makasalanan at taglay po natin ang spirito ng diablo. Yeah, but you have to die with Jesus, in Jesus Christ on the cross. Kaya naman kailangan nating mamatay kasama ni Kristo sa krus. But you need the Logos word of God because you will live from death by the word of God. Pero kailangan po natin ng logos o salita ng Diyos sapagkat iyon ang magiging paraan para tayo muling mabuhay sa kamatayan. And these two steps will be glorified in heaven with At Jesus. pagkatapos ng dalawang hakbang na ito, tayo po ay maluluwahating kasama ni Kristo doon sa kanyang Yeah, that's kaharian. why God asking to us, you must be righteous one, and then you must be holy one, di ba? Holy one, and then you will glorify in heaven. Kaya naman niniling ng Panginoon na tayo magpakasakdal, na tayo magpakabanal, hanggang sa tayo luwalhati ng Diyos doon sa kanyang kaharian. This is new man. Yan ang bagong pagkatao. Yeah, Ephesians chapter 4, 24. Epeso 4:24. At kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Yeah, Apostle Pablo said, you put on the new man, which was created according to God, diba? According to God, same God, in true righteousness and holiness. Na kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. But NIV, also original Bible said, according the in righteousness and true holiness. Pero doon sa magandang balitang Biblia, ang sinabi doon ay ayon sa kanyang katwiran at ayon sa kanyang kabanalan. Yeah. After these two steps, will into the God's glory. At pagkatapos po ng dalawang hakbang na ito ay makapasok tayo sa kalwalhatian ng Diyos. If you are not past these two steps, you are not new man. Pero kung hindi natin madadaanan ang dalawang hakbang na ito, hindi tayo pwedeng mamuhay sa ating bagong pagkatao. God created us according to God's image. Finally, we have to put on new man. We have to be new man. Dahil nga po tayo nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis, kaya naman kailangan nating isuot yung ating bagong pagkatao. We can be new man in the first step by the righteousness of Jesus Christ. At mararanasan lamang po natin yung tunay na pagbagong pagkataong yun sa pamamagitan ng katwiran ni Kristo. And then, in the second step, we have to be holiness. We have to be holy one by the Logos Word of God. Sa ikalawang hakbang ay kinakailangan po natin maging banal sa pamamagitan po ng Logos o salita ng Diyos. Other word is, we have to be righteous one by the blood of Jesus. We have to be holy by the Logos Word of God. Kung paano nga po sa ibang salin, kailangan natin maging matuwid sa pamamagitan po ng dugo ni Kristo. Pero kailangan din natin maging banal sa pamamagitan ng salita ng Diyos o Logos. This Logos Word of God is the flesh body of Christ. Itong Logos na ito ay sumisimbolo doon sa pagiging katawan ni Kristo. Yeah, that's why Romans chapter 8 verse 30. Roma 8:30. At yung mga itinalaga niya ay kanyang tinawag naman, at ang mga tinawag ay naaring ganap naman niya, at ang mga inaaring ganap ay niluwalhati din naman niya. Apostle Pablo said about God's predestination. Ang binabanggit po ni Apostol Pablo dito ay yung plano na ng Diyos sa pasimula pa. Today, there's wrong teaching about predestination in the church. Sapagkat marami po ngayong nagkakaroon ng kamalian sa katuruan tungkol sa pinlano ng Diyos sa pasimula. They said, already God decided, you will be saved, you are not. They said. Sapagkat sa kanilang katuruan, sinasabi nila na alam na ng Panginoon kung ikaw yung maliligtas o alam ng Diyos na ikaw ay hindi maliligtas. No, the predestination of God is, from the beginning, this is God's will. First time, he called, and then in the second step, justified, and then finally
glorified. Pero ang tunay na pinlano ng Panginoong Diyos sa pasimula ay ganito, na una ay kailangan kanyang tawagin, pangalawa ay kailangan kanyang ganapin, at pangatlo ay kailangan kanyang bigyan ng kalulatian. What's the meaning of the justified? Be righteousness same. Yung pagiging inaaring ganap ay katulad din po ng pagiging banal. Yeah. But there's not mention about holiness, diba? But it's okay because that is included also justified. Kaya nga po masasabi natin na bagamat hindi dito ibinanggit yung salitang kabanalan, pero kapag sinabing ikaw ay inaaring ganap, ito'y magkatulad. Yeah, because we have to see whole the Bible, diba? Not only one verses. Sapagkat kailangan natin makita yung kabuuan ng Biblia at hindi lamang isang bersikulo. Yeah, God called us to be justified and then sanctified and then glorified. Na tayo pong lahat ay tinawag ng Diyos upang maging ganap at patuloy na malwalhati. Yeah. What is righteousness? Ano po yung tinatawag na katuwiran? Right, diba? Right. Not wrong. It's true. Ito'y totoo at walang kamalian. Yeah. Also, righteousness means no sin. It's really clean. White, like it's white snow. Pag sinabi natin katwiran, walang mali, walang kasalanan, ito'y napakaputi, katulad ng yelo. But first you have to understand, there's no righteousness in the world. Only part, only God. Pero tandaan natin, wala tayong masusumpungang matuwid sa sanlibutan, kundi ang Diyos lamang ang matuwid. Yeah, this righteousness, holiness, and glory of God is belong to only God. Only God. Kaya nga po magiging malinaw sa atin ang pagiging matuwid, pagiging banal, at pagiging malwalhati ay tunay lamang na makikita at masusumpungan sa Diyos. Yeah, only God is righteous God. Sapagkat ang Diyos lamang ang matuwid. Yeah, only God is really holy God. Ang Diyos lamang ang tunay na napakabanal. Also, God has His own glory. There's no other place glory. At ang Diyos ang tunay lamang na nagtataglay ng tunay na kalwalhatian at wala tayong makikita ang ibang kalwalhatian. God wants to give to us free, diba? Free. By His grace, He wants to give to us this free gift. Pero naniniwala tayo ng tatlong kaloob na ito ay naisip pagkaloob ng Diyos sa atin bilang libreng kaloob. Yeah, we cannot buy this one even though a whole money in the world. Kaya naman wala tayong makikitang ganitong klase ng tatlong katangian sa lahat ng mga tao. Even though we cannot get this one, even though through our life. At hindi rin po natin makukuha ang mga bagay nito sa pamagitan ng ating sariling buhay. Yeah, that's why our God, good. He's good. This good God want to give to us, from the beginning, want to give to us free, diba? By grace, by grace. Pero napakabuti ng ating Diyos sapagkat sa pasimula pa lamang sa kanyang plano ay hinahangad na ng Panginoon na itong tatlong ito ipagkaloob sa atin ng libre. What is the meaning of the sanctification? Holiness sanctification. Ano po ba ibig sabihin ng inaari tayong ganap o ginagawa tayong banal? This holiness is, of course, you understand God is holy, diba? Only God's place is holy place. Naunawaan natin na mabuti na ang Diyos ay banal, pero ang tinutukoy dito na maging ang kinalalagyan ng Panginoon ay banal. That's why in the God's temple, there's holy place. Also, there's most holy place. Kaya naman doon sa templo, meron tong isang kwarto o silid doon na tinatawag na dakong banal, pero meron pa rin tinatawag na dakong kabanal-banalan. Yeah, God is not even the holy place. Only He can stay in the most holy place because that is like a heaven, nearly holy place. Kaya ang Diyos ay hindi po pwedeng manatili lamang doon sa dakong banal, kundi ang Diyos ay dapat manatili doon sa dakong kabanal-banalan na siyang lumalarawan doon sa kalangitan. Yeah, that's why minimum of the this sanctification, that is separation, diba? Separate. You are nearly different from others. Ibig sabihin lamang po ng inaaring ganap, ito'y katulad at katumbas ng salitang inihiwalay na tayo. Ibig sabihin, itinatangi tayo ng Panginoon. Yeah, you are not belong to the world. You are already separate from the world and now in the holy place. Na ikaw ay tunay na hiwalay na sa sanlibutan at inilagay ka na sa isang dakong banal. That's why in the Bible, the said to most holy place is heaven, diba? Heaven. This really, heaven is not here, diba?
through heaven, like a true heaven. Kaya nga po, sa Biblia, ipinapaliwanag sa atin na meron tinatawag na isang dakong kabanal-banalan at iyon ang kalangitan. Hindi po ito dito sa sanlibutan, kundi merong isang lugar na tunay na kabanal-banalan. That's why through our old man, we cannot into the most holy place, heaven. Pero naniniwala tayo na sa pamamagitan ng ating lumang pagkatao, hindi po tayo makakapasok dun sa dakong kabanal-banalan. Only by the grace of God, we can separate from the world, from the devil, from the evil, and we can into the most holy place. Pero sa biyaya ng ating Panginoon, pwede tayong mahiwalay sa sanlibutan, mahiwalay sa kasalanan, mahiwalay sa diablo, at maging sama-sama at makapasok sa dakong kabanal-banalan. Yeah. What's the meaning of the glory? Ano po ibig sabihin ng kalwalatian? Yeah. Also, glory is only belong to God. There's no other place glory. Siyempre po, ang kalwalatian po ay tanging ang Diyos lamang ang nagmamayari nito at hindi ito masusupungan kahit kanino. When we believe God, diba? God is spirit. We cannot see Him. But when this spirit God reveal, there's glory. Ang Diyos ay Espiritu at hindi po natin makikita ang Diyos. Pero kapag nahayag ang Diyos, ay makikita natin yung kanyang kalwalatian. Like I said, after Jesus Christ healed the sick, there's glory, diba? That's His glory. That's why they glorify Jesus Kung Christ. paano nga po ng ating Panginoong Jesus ay magpagaling ng may karamdaman, nakita nila yung kalwalatian ni Kristo at niluwalhati nila si Kristo. After Jesus Christ died from this, they glorify Jesus Christ because that is glory, glory. That's Kung glory. paano nga ang ating Panginoong Jesus ay muling nabuhay mula sa mga patay, taglay niya po yung kalwalatian, kaya naman siya ay niluwalhati ng mga mananampalataya. Jesus became man, diba? Same as become man. Si Jesus ay nagkatawaang katulad nating ordinaryong tao. But when God working with Jesus Christ, Holy Spirit working with Jesus Christ, there's glory. Oh, you are not man, not same man. You are nearly different. You are Son of God. At kapag ang Espiritu Santo ay gumagawa sa buhay po ng ating Panginoong Kristo, naroon yung kalwalatian. Ibig sabihin na itatangi siya, tunay na ikaw ay anak ng Diyos. Yeah, Jesus shout, Lazarus, come out. The dead man, after 3 days, 4 days, came out from the tombs. Kaya nga po, nang inutusan niya po sila sa Lazaro na namatay, matapos na po ang 4 na araw, sinabi niya, lumabas ka, Yeah, Lazaro. God worked, God's working. Jesus Christ, He was God. That's why after the commandment of Jesus Christ, reveal God's glory. At nakikita natin kung paano sumusunod at mayroong nangyayari sa pamamagitan po ng ginagawa ng ating Panginoon na iahayag yung kanyang kalwalatian. Yeah, there's no glory in the world. Ibig sabihin, wala tunay na kalwalatian sa sanlibutan. Ordinary man, you cannot see glory of God. At ang mga ordinaryong tao, wala po tayong makikitang may taglay na kalwalatian. 2,000 years ago, Jesus Christ, God became man. That's why after His ministry, in the ministry, glory, there's glory. Oh, this glory, 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 glory. Pero 2,000 taon nakalipas, itong ating Panginoon ay nagkatawang tao at simula nang siya dumating sa kanyang pagmiminisero, makikita natin yung tunay na kalwalatian. Yeah, today also in the true body of Christ Church, true believers, there's glory of God. At naniniwala tayo sa mga buhay ng mga tunay na mananampalataya, makikita yung kalwalatian ng Diyos. Yeah, this righteousness, sanctification, holiness, sanctification, and then glory. This is belong to only God. Kaya nga po masasabi natin yung tinatawag na pagiging matuwid, pagiging ganap, at pagiging malwalhati ay tanging ang Diyos lamang ang nagtataglay. But our God is really good. He want to give to us, He want to give to His Son His whole things because God called us, God created us as His heir, diba? Heir. Pero sa sobrang kabutihan ng Panginoon, bagamat siya lamang ang nagmamayari ng 3 bagay nito, pero dahil sa kanyang pag-ibig, handa niyang ipagkaloob sa atin ito. Yeah. Last time my wife said, my mother-in-law gave to my wife some small, like a rings, diba? Gold rings. Also, other sister. Kinakwento nga po ng aking asawa na yung kanyang ina ay nagbigay sa kanya ng gintong singsing at bagay ang kanyang mga kapatid. Yeah, people died. Mother-in-law gave to daughters. Bago siya mamatay, ay binigay na po itong mga ito sa kanyang mga anak na Yeah, babae. but I think not all the money. Pero hindi po lahat ay pinamigay niya. Yeah, it is man, but it's man. We are all Yan ang tao. same. Yan ang tao. You know, Pare-pareho tayo. today Korean said, until you die, don't give up your all the money to your children.
At ang patakaran ngayon sa Korea, hanggat nabubuhay ka, huwag mo munang ibibigay ang lahat ng pera mo sa iyong mga anak. Yeah, because many children, after this, all the money and house property from the father and mother, and they say, I don't know. They don't like to support. Sapagkat marami sa mga anak, matapos sila makuha ang kanilang mga mana sa kanilang mga magulang, kakalimutan na nila ang kanilang mga magulang. That's why after their children change mind, parents, they go to court and then, please stop this. Kaya po nangyayari na kapag gano'n ang ginawa ng mga anak sa kanilang mga magulang, pumupunta pa sa husgado ang mga magulang para lamang ipatigil yung mana ng kanilang mga anak. Thanks God, because our God is really good. He want to give to us His all, everything. Pero masasabi natin napakabuti ng Diyos sapagkat kaya niyang ibigay ng lahat ng nasa kanya. Even though He want to give to us His life, glory, let's come with me, sit on the throne of God, and then let's glorify with me. Samantalang Diyos, kaya niya ibigay, maging ang kanyang buhay, maging ang kanyang kalwalatian. Kaya naman sinasabi niyang, lumapit kayo sa akin at ipagkakalob ko sa inyo ang aking kalwalatian. The problem is, with our old man, we cannot receive. Pero ang problema, sa pamagitan ng ating lumang pagkatao, hindi natin ito mararanasan. Even though our old man, we cannot understand it, but we cannot totally believe. At naniniwala ko na sa pamamagitan po ng ating lumang pagkatao, mahirap itong panaligan at mahirap itong tanggapin. That's why Apostle Pablo said, Romans chapter 1, diba? We have to start our faith and then go to next step. Faith of Jesus Christ. Kaya naman doon sa Roma Kabanatang 1, matapos po natin taglayin ng pananampalataya, sarili nating pananampalataya, ito ipagpatuloy natin hanggang sa pananampalataya ni Kristo. Yeah, not just means no sin, right? There's not no sin. It's not clean, but clean. Spiritually says our salvation. Pag sinabing matuwid, ito'y walang kasalanan, ito'y malinis. Ito'y tumutukoy sa ating kaligtasan. Romans chapter 3, Roma 3. verse 24 hanggang verse 28. Chapter 3, 24, 28. Roma 3, 24 hanggang 28. Palibhas ay inaaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus, na siyang inilagay ng Diyos na maging pampalubag loob sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo upang maipakilala ang kanyang katwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagawa ng nagdaang panahon sa nagpapahiluhod ng Diyos. Sa pagkapakilala ay aking sinasabi na kanyang katwiran sa panahong kasalukuyan upang siya'y maging ganap at taga-aring ganap na may pananampalataya kay Kristo. Kaya nga, saan naroon ang pagmamapuri? Ito'y iniwalay na sa pamamagitan ng anong kautusan ng mga gawa, hindi, kundi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya. Kaya nga, may pasasya natin na ang tao ay naaring ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Na tayo po daw ay inaaring ganap sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Yeah, that is not just but become not just one by the grace of Jesus Christ. Ibig sabihin tayo po ay inaaring ganap sa pamagitan lamang ng biyaya ng ating Panginoong Hesus Yeah, Kristo. because we cannot get cast righteousness by ourselves. Sapagkat hindi natin kakayanin na magkaroon ng tinatawag na pagiging ganap sa pamagitan ng ating sariling And katwiran. then verse 25, when you verse 25, after we become not just one, we have no sin. We are not in the sin. At ang sabi doon sa 25, matapos tayo inaring ganap, wala na pong kasalanan sa atin. Because God removed all our sin from His memory. His memory already removed. Sapagkat nilimot na ng Diyos ang ating mga kasalanan sa kanyang kaisipan. But how about man's memory is different, diba? Okay, you want to forget some problem with our brothers and sisters, but next time again come back. Pero sa ating mga tao, iba tayo sapagkat maaaring sabihin nga po natin, nalilimutan natin yung ating problema sa ating mga kapatiran, pero dumarating ang pagkakataon na ito'y bumabalik sa ating kaisipan. Yeah, it's man, diba? We cannot remove our memory. Iyan ang tao, hindi tayo madaling makalimot. Yeah, but Almighty God can remove His
record over his memory. Pero alam niyo po ba sa Diyos, hindi po mahirap para sa Kanya nalimutin lahat ng mga natala. After being justified by the blood of Jesus Christ, He removed all our sins. Kaya po nang tayo inaring ganap sa pamagitan ng biyaya si Kristo, inalis niya na po sa Kanyang kaisipan ng lahat ng ating kasalanan. He cannot remind, He cannot remember again. At hindi niya na ito maalala kahit kailan. Why? Verse 26 is 26. important. Okay, sabay-sabay. Sabay-sabay po, sa pagpapakilala ay aking sinasabi na kanyang katwiran sa panahong kasalukuyan upang siya'y maging ganap at taga-aring ganap na may pananampalataya kay Kristo. Yeah, because God wants to reveal His own righteousness first, but righteousness, I am righteous one. Sapagkat ang nais po munang ihayag ng Panginoon yung kanyang katwiran na ako ay matuwid. Yeah. Also, He wants to make us righteous one by faith, only by the faith freely. Pero hinahangad niya rin na tayo ay ariing ganap sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Because He wants ating pananampalataya. to reveal His righteousness. Sapagkat ang nais niya nga po ihayag ang kanyang katwiran. Yeah, God said, you cannot be righteous one by yourself. Ibig sabihin, hindi tayo pwede maging matuwid sa ating sarili. God said to us, only I am righteous one. Sapagkat ako lamang ang matuwid. But there's rules, but God's rules, by your faith, you can be justified. Pero naroon yung tinatawag na nilayo ng Panginoon na sa pamamagitan ng inyong pananampalataya sa akin, pwede kayo maging matuwid. By your faith to believe blood of Jesus Christ, you will be justified. Sa iyong pananampalataya sa dugo ni Jesucristo ay maaari kang maging ganap. That's why Israel people, when they come out from Egypt, God said, kill the sheep and then get blood, put the dwarf frame. Yan ang dahilan kung bakit bago mailabas ang mga Israelita mula sa Ehipto ay pinagpatay sila ng kordero at ilalagay yung dugo sa mga hamban ng kanilang pintuan. At night, when the angel of death came to all the place, they must only check the blood, but check the blood. At ng gabing dumating ang anghel na mamumuksa, wala po silang ibang sinyasat sa mga tahanan, kundi yung dugo. The angels not open the door and they check, oh, is true? You are believer? True? No? No check. Only just passing. Hindi na po siniyasat ng mga anghel o binuksan yung pintuan ng bawat tahanan at siyasatin kung sino talaga o ngayon ba talaga ay mananampalataya, kundi ang tinignan lamang ay ang dugo. Only check the blood. Oh, this house, there's the blood of rain. Okay, pass. Kaya kapag nakita ng anghel na mamamuksa na may dugo sa mga hamba ng mga pintuan, ito'y kanilang nilalampasan. That day is Passover, diba? Just pass over. Kaya po yun ay tinawag na Pasko. Today also saying, God want to check the only blood of Jesus Christ from us. At maging sa kasalukuyan, wala ang ibang siniyasat sa atin ng ating Diyos, kundi ang dugo ni Kristo. Only just after check blood of Jesus from us, oh, you are righteous one. You are righteous one. You are, oh, come here. Nice side. At kapag nakita ng Diyos na taglay natin ang dugo ni Kristo, tayo iatakin niya sa kanyang tabi. How about if a man is, oh, your blood is true. Want to check again, di ba? Pero, di ba, pag tao, kung sisasatin natin yung dugo sa atin, ano tawag doon? Susuriin pa ulit-ulit kung totoo. How about, you have blood, but why you are not changed? Still, you have problem. At sasabihin ng tao, oo nga, taglay mo ang dugo, pero bakit hindi ka pa rin nagbabago? Yeah, but God is different. Only blood? Okay. Oh, sorry, I have some problem. I have sin. No problem. Come in. Pero sa harapan ng Diyos, kapag nakita niya ang dugo, bagamat sasabihin mo sa Kanya na meron pa rin problema sa akin, Panginoon, hindi importante yon. Ang importante ay nakita ng Diyos na meron kang dugo ni Kristo. Verse 27, it is the law of faith. At yung tinatawag na kautusan ng pananampalataya sa 27. Yeah, it's really important God's righteous, God's will. At naniniwala ito na tayo na ito'y napakahalaga doon sa kalooban ng Diyos. Yeah. Only, I want to check your faith. In your faith, there's blood of Jesus. Okay. At hinahanap ng Panginoon sa ating pananampalataya ay tinataglay ba nito ang dugo ni Kristo? Iyon ang magiging kapasahan ng Diyos. Hallelujah. Amen. Thanks God, diba? Thanks God. At salamat sa Diyos. Because God is not man. Sapagkat ang Diyos ay hindi katulad If ng tao. God is the same like us, we have no hope. At kung ang Diyos natin ay katulad natin, wala tayong pag-asang Yeah, because our mind is all the time change. Sapagkat ang mga tao ay pwedeng madali, laging nagbabago ang isip. Yeah, you know, my wife said, you are column, diba? You are column.
You Gollum? You know Gollum? The king of rings, rings of king. Yung Lord of the Rings. Lord of Rings, Gollum. Para kasi Gollum, sabi ni sa Samonim kay Pastor. Yeah, who is Gollum? You know, only few hair. Yung kaunti lang yung buhok mo. And then, kanito movie. Maliit lang siya. But problem is double mind. Ang problema sa nilalang na yon ay laging dalawang isip. Yes, so sometimes good, diba? Right? He had right mind. Minsan, maayos, maganda ang kaisipan. But sometimes he was very bad, change mind. Minsan naman ay madali po mabago ang kanyang kaisipan at nagiging masama. That's why here, but you only just, Nag-iiba yung kanyang mukha sa ibang banda. Front of the hobbit, diba? But at the back, Sa harapan ng mga Very hobbit, siya po ay maayos, pero sa iba hindi. my wife said, you are Gollum. Kaya, pinapangalan lang akong Gollum ng asawa ko. Yeah, because sometimes I some upset to my wife. Sapagkat minsan nalulungkot din naman talaga ako sa asawa And ko. then my wife said, your face is like the devil. At sinasabi ng asawa ko kapag ganun ako, parang mukha mo, mukhang diablo. But problem is after 1 minute, I'm smiling. Tapos pagkalipas ng isang minuto, nakangiti naman ako. Already I am smiling and talking to you to my wife. At patuloy ko siyang kinakausap. But my wife is a different character, di ba? Pero alam naman natin na iba ang ugali ng kanyang asawa. Really, when my wife angry, not talking, not answer, just. Ang asawa ko kapag galit talaga, hindi kikibo. But to me, I can understand. I can understand because it is my character. Pero hindi ko sa akin, naintindihan ko yung sarili ko sapagkat yun naman talaga ang Yeah, ugali because ko. very easily angry, but already forgot, already no more Kasi mind. madali ako magalit, pero madali rin ako makalimot. My father, it is characters from my father. Alam niyo po ba yung aking ugali ito, galing sa tatay ko? Yeah, when I child, my father said after school, diretso, di ba, come back home and helping me. Ang utos ng tatay ko, kapag katapos mong dumating galing sa eskwelahan, tulungan mo ako. Oh, I said, yes, father, I'll come back soon. At sasabihin ko sa tatay ko, sige po tatay, gagawin ko. But after school, already I am playing with friends and then sundown. Pero, imbis na ako umuwi pagkatapos ng aming eskwelahan, nakikipaglaro muna ako sa aking mga kalaro hanggang paglubog ng araw. After sundown, I look at my father's face. Ngayon, Of course, very angry, di ba? Pag-uwi na ako ng hapon dahil lumubog ng araw, kitang-kita ko yung galit sa mukha ng tatay And ko. then, very thanks, don't try to go near him. Kaya po, ang mas maganda, huwag ka munang lumapit sa kanya. Because if my father hold me, maybe I die. Sapagkat kung ano mahawakan ng tatay ko, yun ang ipapano niya. All the time I'm prepared. If my father angry or shouting, no. Kaya po, handang-handa ako. Kung magagalit ang tatay ko, handa akong tumakbo. One time, my father holding the pala, di ba? And then throwing it. Alam niyo po ba na minsan, hawak-hawak ng tatay ko yung pala, ibinato niya sa akin, tumama sa pako. Yeah, you know, but what is good? Next day, wala na, no more. Ang pinakamaganda sa tatay ko, kinabukasan wala na yun. Next day in the morning, again, okay, after school, come back. Pero ganun uli ang iutos sa akin, pagkatapos mo mag-eskwela, only uwi na. I said, yes, but on the plane, or the sundown, come back. Pero, sasabihin ko, oo, pero hintayin ko pa yung paglubog ng araw bago umuwi. Every day. Araw-araw, yan ang ginagawa ko. That's why he also saying, like a column. Kaya, para akong tatay ko kolong. After sundown, when I stay outside, my father call, come and they give me food. I eat food outside. Kaya po, kapag ano nang nangyayari, meron akong tagapamagitan, yung nanay ko, siya nagbibigay ng pagkain sa labas, ako kakain. It is man, di ba? Man. Yan ang tao. We column, that's man's character. Parang kolong, parang yan ang ating ugali. But thanks God, our God is really true God. Pero salamat, sapagkat ang Diyos natin ay totoong Diyos. He's not changed his mind. Hindi nagbabago ang kanyang kaisipan. When we believe in blood of Jesus God, already our own sin will be removed from his At memory. kung tayo tunay na mananalig kay Kristo, nililimot niya ang lahat ng ating kasalanan sa kanyang kaisipan. Hallelujah. Amen. Yeah, okay. 1 John chapter 1, verse 9. Unang Juan, Kabanatang 1, talatang 9. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan.
Verse 8, diba? If we claim to be without sin, we are deceived ourselves and the truth is not in us. Sa 8, kung sinasabi nating tayo walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. But if we confess our sin, He is faithful and just and will forgive our sin and then purify us from all unrighteousness. Pero sa 9, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Yeah. What's the meaning of the confess? Ano ibig sabihin ng ipinapahayag? Yeah. According to dictionary of the Bible, said about sin, to confess, admit or declare or self-guilty about the self-gift in front of the public. Pag sinabing ipinapahayag, ibig sabihin nito ay sinasabi o hindi po ito nililihim, kundi ito po ay kanyang ipinapahayag sa mga tao. That's why in the Catholic Church, there's confession, confession. Kaya nga diba sa simbahan ng mga Katoliko, meron silang tinatawag na confession room. Yeah, that's why they know about this meaning. Sapagkat alam nila yung ibig sabihin nito. But if you are not deny yourself, you cannot confess your sin to others. Pero naniniwala ko kung hindi natin tatanggihan ng ating lumang pagkatao, hindi po natin mayahayag ang ating kasalanan. Because you are still so much in love with your own self that you're hiding sin from At dahil others. mahal mo ang iyong sarili, tinatago mo yung kasalanan sa iba. Yeah. This is true, diba? Totoo. But after deny yourself, when your old man died, you can confess. Pero pag homologe. Pero pag nilimot natin ang ating mga sarili, lumang pagkatao at pinatay ang ating lumang pagkatao, madali po natin itong may pahayag, yung tinatawag na homologeo. Yeah. 1 John chapter 2, verse 1. Unang 1, 2, 1. Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo ay magkasala. At kung ang sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo, ang matuwid. I write this to you so that you will not sin. Ang sinabi niya dito na sinasabi ko sa inyo upang hindi na kayo magkasala. Yeah, but if anybody does sin, we have one who speak to Father in our defense, Jesus Christ, righteous one. Pero kung ang sino man sa inyo ay magkasala, ay meron naman tayong tapabagitan sa Ama, at iyan ay si Kristo Jesus. We are belong to all this case. Dito po tayo nabibilang. Even the believers, even the pastor, missionary, but say we have problems. Na kahit mananampalataya, kahit na po mga pastor o misyonaryo, ay meron na pong ganitong klaseng problema. Yeah, but Apostle John said, don't worry because we have one who speaks to the Father as a defense, our defense, Jesus Christ, the righteous one. Pero sinabi mismo niya po sa Luan, huwag tayong mag-alala sapagkat meron naman tayong tagapamagitan sa Ama at yan ay si Jesucristo. Yeah, Jesus said to Father, He's my brother. He has my blood. Ang sasabihin niya sa Kristo sa Ama, Ama, siya ay aking kapatid at taglay niya ang aking dugo. The problem is ourselves, our old man. You have sinned. Huh? You are nearly sorry to God, diba? That's why it's much better don't come to God again. Pero ang problema, dahil dun sa ating lumang pagkatao, na kapag tayo nagkakasala, iniutos mismo ng ating lumang pagkatao, dahil ikaw ay nagkasala, mas maganda, huwag ka nang lumapit sa Diyos. That's why almost members, when they have sinned, they don't like to come to God. Kaya nga po ba, di ba, ang mga miyembro natin, kapag sila nagkakasala, ayaw na nilang lumapit. Yeah, because that is old man, still strongly alive old man. Sapagkat ang tunay na namumuhay sa kanila ay ang kanilang lumang pagkatao. Yeah, God is different. Just come. I know your weakness, your problem. Pero iba ang Diyos, sapagkat kahit na magkasala tayo, kailangan natin lumapit sa Kanya sapagkat inuunawa niya tayo. Jesus said, I'm your defense. Just come. I talk to my Father. You have my blood. Parang sinasabi nga po ng ating Panginoon sa kanila, basta kahit na ikaw ay nagkasala, lumapit ka sa akin at akong bahala sa Ama, sasabihin kong taglay mo ang aking dugo. But we need to be careful because if you will commission to God willingly, there's no salvation. Pero kailangan din natin maging maingat sapagkat kung sinasadya na po natin yung ating pagkakasala, wala na tayong kaligtasan. Hebrew chapter 10, 26, 27. Hebreo 10, 26 hanggang 27.
26, 27, 10. Gis 26 hanggang 27, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos nating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghintay sa paghukom at isang kabangisan ng apoy na lalabog sa mga kaaway. If we sin willingly after we have received the knowledge of the truth, the word of God, no longer sacrifice, no more sacrifice for your sin. Sinabi mismo dito, kung sinasadya natin ang pagkakasala pagkatapos nating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa kasalanan. After you deny your old man, diba, accept the truth, logos, word of God, again, but it is important, diba, willingly, willfully try to commission to God, there's no salvation. Matapos nga po natin na limutin yung ating lumang pagkatao at tanggapin ang dugo ni Kristo sa ating mga buhay, mahalagang maunawaan natin mabuti na kung nagkakasala tayo, hindi po dapat ito sinasadya. Yeah, for example, there's one believer, but so much angry and then commission. Halimbawa po, isang mananampalataya, siya po'y nagalit at nakagawa siya ng isang kasalanan. Even though other brother and sister said, please come down, but he said, no, praise God, and then commission to God. Nabagamat maraming hapon pumipigil na sa kanya na huwag niyang gagawin ang isang bagay na yon, katulad ng mga kapatiran, pero hindi siya pumayag. Maybe after he can come back to own mind. When he come back to own mind, sorry to God, sorry. Pero naniniwala tayo, matapos po yung galit niyang iyon, halimbawa po siya po ay nagkalmado na, maaaring talagang manumbalik siya sa Diyos. But it's dangerous. Pero napaka-delikado po nun. Also, same, diba? If you thinking, oh, it's no problem. Already, I have blood of Jesus Christ. That's why no problem. Commission to God. Okay, again, commission to God. Deceiving others, terrorize. Okay. No salvation. Kaya kung halimbawa po, magiging delikado sa buhay ng bawat sa atin, na bagamat sinasabi natin, ayos lang pala. Kasi tinanggap ko na naman ang dugo ni Kristo. Ikaw ay nagsisinungaling at ginagawa mo talaga ng sinasadya lahat ng ibang kasalanan, mawawala ang iyong kaligtasan. No salvation. Don't say, Pastor Jong said, oh, if you believe in blood of Jesus Christ, your sins already gone. No problem. Don't say. Huwag natin sasabihin na sinabi ni Pastor Jong na kapag tinanggap mo ang dugo ni Kristo, kahit na magkasala ka, ayos na. Hindi ko yan sinabi. We have to fight to the sin. Try to overcome the sin. Kailangan nating makipaglaban sa kasalanan at mapagtagumpayan ng kasalanan. Just we are men, but dear men, we have this simple body. That's why until we die, we can see our weakness, little sin or problems. Tayo-tao lamang at nagtataglay tayo ng isang makasalanang katawan. Kaya nga naman hanggang sa ating panahon ng ating kamatayan ay makikita natin lahat ng ating kahinaan, lahat ng makasalanan na ating nagagawa. Yeah, at that time, don't worry about yourself. Just believe in blood of Jesus Christ. Kaya nga po, huwag tayo mag-alala sapagkat ang tanging gagawin lamang natin ay manalig sa dugo ni Kristo. Yeah, don't judge yourself. Don't try to do something. Huwag mo rin nga hatulan ng iyong sarili at huwag kang gagawa ng anumang bagay para sa iyong sarili. Just believe Jesus Christ is my defense. He'll talk to Father about me. Manalig ka lamang na si Jesucristo ang ating tagapamagitan at siyang bahala na makipag-usap sa ating Ama. Yeah, Romans chapter 5 verse 9. Roma 5:9. Lubha pa nga ngayong inaaring ganap sa pamagitan ng kanyang dugo na mga liligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Yeah. Righteousness, sanctification, and glory of God. Pagiging matuwid, pagiging banal, at kalwalatian ng Diyos. Yeah, but there's only God's will, God's way, diba? Only by the blood of Jesus Christ, we can be justified. Pero isa lamang po yung tinatawag na kalooban at layunin ng ating Panginoon na tayo magiging ganap sa pamamagitan lamang ni Kristo. That's why to the believers, verse 9 said, much more than having now been justified by His blood. Kaya naman sinabi doon na tayo mga mananampalataya ay pinagiging ganap ng Panginoon sa pamamagitan. Yeah, already diba, has been justified. Already 100% justified. Maliwanag na tayo inari ng ganap.
And then we shall be saved from wrath through Him. At mangliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Okay, I explained to you about the sanctification. Ngayon ay papaliwanag sa kanyo yung maaring ganap. Many pastors, they said about sanctification is something change your mind. At yung inaaring ganap, pinapaliwanag ng mga pastor na pagbabago ng isip. They said, if you are Christian, you will change it, step by step change. Na kung ikaw ay tunay na Kristiyano, ikaw ay mababago ng unti-unti. It's wrong teaching. Napakamali po. God asking to us, die. Ang hinahanap ng Panginoon sa atin ay kamatayan. You cannot change it. Sapagkat hindi tayo mababago. Because you are man and then you have a sinful body. Sapagkat tayo tao at nagtataglay ng katawang makasalanan. God asking to just die. Your old man just die with sinful body on the cross. At ang hinihingi ng Panginoon ay mamatay ang ating lumang pagkatao kasama ng ating katawang makasalanan. Yeah, there's no other way. We have to die on the cross. Walang ibang pamamaraan kundi kailangang mamatay sa krus. Ephesians chapter 4, Efeso 4, verse 11 hanggang 13. 11 hanggang 13. At pinagkalooban niya ang mga tiba na maging mga apostol. 4:11 pa, sir? Chapter 4, 11 to 13. Ang iba'y propeta at ang iba'y evangelista at ang iba'y pastor at mga guro sa ikasasaktal ng mga banal sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo hanggang sa abutin natin ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos na paglaki ng tao hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo upang tayo huwag na maging bata pa na napapahapay dito at doon na dinadala sa magkabi-kabila ng lahat na hangin ng aral sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa mga lalam ng kamalian. Apostle Pablo said, God sent to church apostles, prophets, evangelists, and pastors and teachers. Nagsugo ang Diyos sa iglesia ng apostol, propeta, evangelista, pastor at guro. Yeah, why? Edifying, establish of the body of Christ. At ang dahilan ay upang isakdal o maging sakdal ang lahat ng mga katawan ni Kristo. Yeah, verse 13, that's why we will come to the unity in faith and of the knowledge of the Son of God. And then, you are perfect man, be perfect At man. ang sabi dito ay upang magkaroon ng pagkakaisa ng pananampalataya hanggang sa maging lubos ang paglaki, maging ganap. Yeah, by the blood of Jesus Christ, our soul and spirit can save. Sa pamagitan ng dugo ni Kristo, ang ating kaluluwa at spirito ay maliligtas. Perfect salvation. Ibig sabihin, ganap na kaligtasan. But what is God's will? You have to be perfect, diba? God said, I am perfect, you must be perfect. Pero kalooban ng Diyos sa tayo maging banal. Kung paano sinabi ng kasulatan, ako'y banal, dapat kayong magpakabanal. When we become true body of Christ, that is perfect. Sapagkat naniniwala tayo na kapag tayo ay naging tunay na sangkap ng isang katawan ni Kristo, ito po'y tunay na ganap. Yeah, that's why God called apostles, prophets, and teachers and pastors in the church. Kaya tumatawag ang Diyos sa iglesia ng pastor, guro, evangelista, propeta. And then faith and then knowledge of God is one diba is perfect, was perfect. At masasabi natin ang pananampalataya at karunungan ng Diyos ay isang ganap. 1 Thessalonica chapter 5:23. Sir? 1 Thessalonica Unang Tesalonica chapter 5:23. 5:23. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos, di ng kapayapaan at ng iyong spirito at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. We have to be sanctified, completely perfect, sanctified from our spirit to our body when to come again. Kailangan na maranasan natin ang kabanalan, hindi lamang sa ating spirito, maging sa ating kaluluwa at katawan hanggang sa muling pagparito ng Panginoon. Yeah, what's the meaning of the sanctification? Separate, diba? Separate, really separate. Ang ibig sabihin ng banalin, ibig sabihin tayo po'y iniwalay. From our spirit to body, not belong to the world, not belong to the devil, really belong to Jesus Christ as the body of Christ. Mula sa ating spirito, kaluluwa at katawan, hindi na po ito magiging kabilang ng sanlibutan, kundi kabilang na kay Kristo. Hebrews chapter 7:28. Hebreo 7:28. Sapagkat inilagay ng kautusan ng mga dakilang saserdote, mga taong may kahinaan,
Ngunit ang salita ng sumpa na kasunod ng kautusan ay siyang naglalagay sana na sakdal magpakailanman. Yeah, the law appointed as a high priest, but original Bible also says priest, only priest, from the men who have weakness. Na inilagay ang kautusan ng mga saserdote na may kahinaan. Yeah, Korean Bible said only priest, but English Bible high priest. Sa King James po ay nilagay po dakilang saserdote, pero sa original ay saserdote lamang. Yeah, because if high priest means appointed son who had been perfect is only Jesus Christ. Tandaan po natin na yung sakdal na dakilang saserdote ay si Yesu Kristo lamang. Yeah, but priest means we also priest. Sapagkat kapag ang binabanggit ay saserdote, tayo po'y kabilang na sapagkat tayo saserdote. We can be perfect priest. At magiging haganap tayong saserdote. Yeah, why? By the word of us, the logos of the us. Na ito'y sa pamagitan po noong salita ng Panginoon. Yeah, already I told you, word of God is not nearly different from the law. There's God's nearly promise. That's why he said covenant, di ba? Covenant. Tandaan po natin ang salita ng Diyos ay kakaiba doon sa utusan sapagkat yung salita ng Diyos ay salita niya na may tipan. Yeah, we have to be sanctified, perfectly sanctified by the word of God. At kailangan tayong maging ganap sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hallelujah. Amen. John chapter 17, Juan 17, verse 17 to 19. 17 hanggang 19. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Kung paano ako iyong sinugo sa sanlibutan, sila ay gayon ding sinusugo ko sa sanlibutan. At dahil sa kanila ay binabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Yeah, it is Jesus, prayer of Jesus Christ, diba? He said, sanctify them by your truth, your word is truth. Dito ay naging panalangin ito ng ating Panginoon na sinabi niyang pakabanalin mo sila sa katotohanan ng salita may katotohanan. He said, only by your word, the logos, please sanctify them. Sa pamagitan lamang ng iyong logos, sa pamagitan ng iyong salita, sila'y pakabanalin mo. And then verse 19 also saying, diba, for their sakes, I sanctify myself. Means, I sanctify myself through your words. At sinasabi niya doon na, verse 19. Sa versikulo 19, dahil sa kanya pinakabanal ko ang aking sarili, yung salita, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Yeah, why? That's why they also may be sanctified by the truth word of God. Na upang sila ay magpakabanal sa katotohanan sa pamagitan ng salita ng Diyos. Hallelujah. Amen. We can be sanctified. We can be nearly be holy. We can be holy one by the word of God. Maliwanag po na tayo magiging sakdal, magpapakabanal sa pamamagitan ng salita ng Yeah, Diyos. that's why in the first step, by the blood of Jesus Christ, we can be not just one. And then in the second step, by the word of God, we can be sanctified. Sa unang hakbang, tayo magiging matuwid sa pamamagitan ng dugo ni Kristo at sa pangalawang hakbang, tayo magiging banal sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ephesians chapter 5, Epeso 5, verse 25 hanggang 27. 25 hanggang 27. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umiibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya, upang kanyang pakabanalin ito na nililinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita, upang ang iglesia ay maharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis, kulubot, o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Yeah, now Apostle Paul says about family, diba? Not husband and wife. Through husband and wife, he want to explain us Jesus Christ and His body church. Ang tinutukoy niya po sa blabber dito ay ang relasyon ng mag-asawa. Pero ang ipinapaliwanag sa dito ay ang relasyon ng iglesia kay Kristo. Yeah, Jesus Christ mainly loved His body church and then He gave Himself to church. Na kung paanong tunay na iniibig ni Kristo ang kanyang iglesia, kaya ibinigay niya ang kanyang sarili sa kanya. Why? Because He might sanctify and clean
washing of the water by the Holy Spirit, by the Logos Word of Na God. upang ito'y kanyang pakabanalin at linisin sa pamagitan ng paghugas ng tubig na may salita. That's why only true body of Christ is really different place, holy place in the world. Kaya nga po masasabi natin ng tunay na mga katawan lamang ni Kristo ang may kakaibang lugar. Yeah, true body of Christ not belong to world, Sapagkat belong to heaven. ang tunay na mga katawan ni Kristo ay hindi kabilang sa sanlibutan kundi sa kalangitan. That's why Revelation chapter 12, heaven, said heaven, that is true body of Christ, church. Kaya nga po yung binabanggit na kalangitan doon sa Revelation. Revelation chapter 12. Pahayag kabanatang 12 ay tumutukoy sa mga mananampalataya. Yeah, because in the Revelation chapter 12, the dragon, Satan, cannot destroy, cannot overcome the true body of Christ. Sapagkat binabanggit doon na yung dragon, yung halimaw ay hindi kayang gapin yung katawan ni Kristo. Yeah, because true body of Christ is already in the heaven, diba? In Christ Jesus. Sapagkat yung pong katawan ni Kristo ay nandoon na sa tunay na kalangitan sa katawan ni Kristo. Yeah, that's why in the last day, God will send His angels, like as Michael, God sent to His church, His true church, and for protecting. Kaya naman sa huling araw, ipadadala niya ang kanyang mga anghel katulad ni Miguel upang ingatan ang kanyang iglesia. And then verse 25, He might present her to himself glorious church. At ang sinabi doon ay upang maiharap sa kanya ang iglesia na sakdal. Glorious church, diba? Glory, into the glory of God. Ibig sabihin, ito'y pagpasok na sa kalwalhatian ng Diyos. Colossians chapter 1, verse 22, Kolosas 1:22. Gayon may pinapagkasundo niya ngayon sa katawan ng kanyang laman sa pamamagitan ng kamatayan upang kayo iharap sa mga banal o ng mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. in the body, the body of Christ, His flesh, body of Christ of His flesh, through His flesh, to flesh a new holy, blameless, no, reproaching, diba? Nearly holy one, make one to holy one. Na sa pamamagitan ng katawan ni Kristo na kanyang laman sa pamamagitan ng kamatayan upang kayo iharap ng mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Yeah, through death of body of Jesus Christ, be holy, diba? Be Ibig holy. sabihin, naging banal tayo sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Hebrew chapter 10, verse 10. Hebreo 10. Sa kaloobang yaon, tayo'y pinapaging banal sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. Thanks God, because that you have been sanctified through offering of His body of Christ. At salamat sapagkat sa pamagitan po ng paghahandog ng kanyang sariling katawan, tayo po'y binanal. That's why Jesus Christ shed His blood on the cross for our salvation to be righteousness. At naniniwala tayo na sa pamagitan ng kamatayan ni Kristo dun sa krus, ito'y para sa ating kaligtasan at sa ating And katwiran. then Jesus Christ gave to us His body, the Word of God, Logos, to be sanctification. At ibinigay ng Diyos yung kanyang katawan, yung kanyang salita upang tayo'y banalin. 1 Corinthians chapter 1, verse 30. Unang Korinto 1 hanggang 13. 1:30. Datapwat sa Kanya, kayo'y nangasa kay Kristo Jesus na sa atin ay ginawang karunungan mula sa Diyos at katwiran at kabanalan at katubusan. We came up from God the Father and then now in Christ Jesus. Na mula sa Ama, tayo po'y inilagay kay Kristo Jesus. And then Jesus also said, He came up from Father's side and then He became our righteousness, sanctification, and redemption. Kung paanong siya'y galing sa Ama, katulad natin, siya'y galing sa Ama, na siya yung ating naging katwiran, kabanalan, at katubusan. This redemption, righteousness, almost same, di ba? Same. At masasabi natin na yung katubusan, katwiran, at kabanalan ay parang magpapareho. Yeah, that's why we save from the sin. We redeemed from our sin by the blood of Jesus Christ. Kaya naman tayo naligtas at natubos sa kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. But sanctification different. Only we can be sanctified by the Word of God, body of Christ. Pero pagdating doon sa kabanalan, pagiging ganap, ay mangyayari lamang ito sa atin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. 1 Corinthians chapter 6:11.
Unang Korinto, Kabanatang 6:11. At ganyan ang ilan sa inyo, ngunit nangahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa Espiritu ng ating Diyos. But when we be justified, become righteous one, and be sanctified, we need Holy Spirit. At tandaan po natin na kapag tayo binanal na at inaring ganap, ito'y mangyayari lamang sa pamagitan ng Espiritu ng Santo. Because without Holy Spirit, it cannot come to us. We cannot be sanctified. Sapagat kung wala ang banal na Espiritu Santo, hindi po siya maaari makapanahan sa atin at hindi po tayo niya mababanal. That's why Jesus said, be born again by the word and Holy Spirit. Iyan ang dahilan kung bakit hiniling ng sa atin ng Diyos na may panganak na muli sa pamagitan ng tubig at Espiritu. Finally, we can into the God's glory. At sa kahululian ay makakapasok tayo sa kanyang kalwalatian. Yeah, really thanks to God, diba? At nagpapasalamat tayo. Philippians chapter 3, verse 21. Pilipos 3:21. Na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kalwalatian, ayon sa paggawa na mapagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kanya. Without word of God, there's no redemption of our body. Kung wala po ang salita ng Diyos, wala po maging katubusan ng ating Which katawan. means there's no resurrection. Ibig sabihin, walang muling pagkabuhay. Yeah. But thanks God, because in the first step, be justified by the blood of Jesus Christ. In the second step, by the word of God, body of Christ, sanctification. After sanctification, we can into the glory of God. At salamat sa Diyos sapagkat tayo po ay ginawang matuwid sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. At pagkatapos nun tayo binanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At kapag ito'y nangyari na, tayo makakapasok na sa kanyang kalwalatian. Yeah, we receive glorious body like as Jesus Christ. At doon ay tatanggapin natin ang maluwalhating katawang katulad ni Kristo. And then finally, we sit on the throne of God with Jesus, with His glory. At sa katapusan, tayo piupo doon sa trono na taglay ang kalwalatiang kasama ni Kristo. Yeah, only in Christ Jesus. Iyan ay mangyayari lamang sa Only pamagitan ni Kristo Jesus. Through the faith. Iyan ay mangyayari sa pamagitan lamang ng pananampalataya. Really, thanks God. At tayo All magpapasalamat the sa time, Diyos. we can say to God, thank you. Thanks At God. wala tayong ibang sasabihin sa Kanya kundi salamat, Panginoon. You are really good God. Sapagkat ikaw ay tunay na mabuting Diyos. Only you are righteous one. Ikaw lamang ang matuwid. Only you are holy God. Ikaw lamang ang banal na Diyos. Only you can be glorified from all things. Ikaw lamang ang dapat tumanggap ng kalwalatian sa lahat ng mga bagay. Yeah, that's why eternally we want to glorify. Oh, that is through our faith, through mind. We can glorify only Jesus At Christ. yan ang tunay na pananampalataya natin at pagnanasa sa ating mga buhay, ang lubos na maluwalhati, si That's Kristo. why every day when I pray, please let me glorify Jesus forever and forever. Kaya nga po sa araw-araw na aking pananalangin, lagi ko nagiging panalangin, hayaan mo Panginoon na ikaw ay aking walhatian magpakailanman. Yeah, that's why really I want to hold in blood of Jesus Christ. At lagi kong nais panghawakan ng dugo ni Yeah, Yesu Kristo. really I want to hold in the word of God as a body of Christ. At ang nais kong panghawakan ay ang salita ng Diyos bilang katawan ni And Kristo. then nearly I am waiting second coming of Jesus At Christ. patuloy akong naghihintay sa muling pagparito ng ating Yeah, Panginoong Yesu because Kristo. at the time I can into the glory of God. Sapagat iyon ang panahon na kung saan na kayo makakapasok sa kalwalhatian niya. Yeah, without deny ourselves, without kill our old man, nothing. Pero maliban na mamatay ang ating lumang pagkatao, lahat ng ito'y hindi natin Let's mararanasan. shout 3 times, oh my soul, overcome. Let's pray. Oh my soul, overcome. At tayo po'y mananalangin. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. And oh my soul, overcome. 하나님 아버지, 역사의 patuloy mo 이 말씀이 내 말씀이 되기를 원합니다. 이 말씀이 우리의 말씀이 Kaya 되기를 mga nadadalin mo sa pamamagitan ng iyong sasalita upang sa ganoon kami makapasok. 아버지 이 말씀 우리에게 이루어지기 원합니다. 감사합니다. 우리 하나님만이 선하시고 우리 하나님만이 이루시고 우리 하나님만이 거룩하시고 우리 하나님만이 영광스러운 하나님
din natin na maranasan ang iyong katwiran. Upang ikaw ay makasabi sa kalamakan. Kaya mamamagal. Magniwag na kami. Kaya mo naging sa kapatan mo. Panginoong Diyos, salamat sa iyong mga pangako. Tunay na hindi namin kayang ilarawan ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan sa amin. Panginoon, patawarin mo kami kung nalalayo kami sa katotohanan. Pero nagpapasalamat kami sapagkat unti-unti ibinabalik mo kami sa katotohanan. Lord, dalangin po namin na hayaan mo, Diyos, na ang mga pangako mo sa pagpasok namin sa iyong kalwalatian ay tunay na maganap sa buhay ng bawat isa. Sapagkat ang layunin mo sa amin sa pamamagitan ng iyong mga nilikha ayon sa iyong wangis at larawan ay maluwalhati ka. Nawa, Panginoon God, makasama kami doon sa mga luluwalhati sa iyo magpakailanman. Ingatan mo kaming lagi, Panginoong Diyos. Banalin mo kami sa pamamagitan ng iyong salita. Gawin mo kaming ganapan o matuwid sa pamamagitan ng iyong dugo, Panginoon. Masumbuman mo sa amin ang dugo ni Kristo. At hayaan mo ng aming pananampalataya nakasalig lamang sa dugo ni Kristo. Salamat po aming Diyos at naniniwala kami sa aming pagpapatuloy. Ikaw lamang ang madadakila at mapapapurihan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Amen po ba? Hallelujah. Sige po, pwede na po kayo magkape.